Sabi pa nga ni PRRD noon, Trillanes, na wala kang prinsipyo. Ibig sabihin lang noon, sinabi niya, utak ipis ka, plain and simple, little man, Roro LG. Gustong palabasin ni Trillanes na siya ang person knowledge. hindi talaga ako makapaniwala eh. Hindi, ang sinabi niya, ano yung sinabi niya? Balikan lang natin ha. Ang sinabi niya kasi, pinaka-obvious, pinaka-blatant na plunder case. Pinaka-obvious pero wala nakapuna. Kahit isa dun sa mga magagaling na abogado. Gebron, wag marites. Ayan po. Mahirap nga po yung marites kayo. Ako hindi naman ako naniniwala dyan na yung Pogo Hub sa Cavite mayroong illegal. Kaya lang ang dami nagre-request eh. Eh di imbitahin lang. O ano po ba dyan? Yung mayor, di ba? Kung sino man mayor nakakasakop o governor. Wala po bang illegal na ginagawa? Wala po. Paano nyo po nasabi? Nag-i-inspection po kami. O, di ba? Nag-i-inspection. Boss Buds, palagay ko maka Duterte. Yan. Sir Buds, hindi ako naniniwala na may illegal na gawain doon. Kaya lang, due to the clamor. Ang pinagtataka ko kasi walang balak eh. Kahit na marami na nagre-request kay Rizon Tiberos, walang balak na imbitahin eh. E di mapatunayan na wala talagang ano rito kasi pag legal po kasi, natural kung legal yan, i-inspectionin niya ng mga local government unit na talagang tumatalima sila sa kanila. Di ba may mga inspection yan, panahon? Fire inspection, di ba yung mga fire, yung kung sumusunod sila sa mga fire, ano pa ba yung mga yung mga ganun, mga local, yung mga code ng yung sa mga workers, 'di ba? Baka yung mga workers diyan walang mga SS o hindi maganda yung kondisyon sa pinagtatrabahuan. Walang ventilation. Mga ganun yun eh. Nagbalak kasi kung magtayo na negosyo noon. Yung magtatatak nga ng kung ano-ano, t-shirt, etc. May inspection pa eh. Saan ka mag-ano? May fire inspection pa bago ka aprobahan. O tapos panapanahon, pag nakatayo na negosyo mo, i-inspectionin ka niya mga yan, mga fire department, yung dole, inspectionin nila kung tama. Hindi ko po sinasabing yung inspectionin yung mga illegal. Ganun talaga pag mga pabrika kung sumusunod kayo sa standard. Okay. Kay Duterte lang magaling dyan. Building code, labor code, lahat po yan. Kaya po, para maging halimbawa naman na gusto nilang sadyain, pwede namang sinasadya nila na hindi imbitahin. Halimbawa po to sinasadya nila na hindi imbitahin yung mga pogong sumusunod sa batas kasi mapapatunayan nila na hindi lahat ng pogo ay masasama. 'Di ba? Mapapatunayan niya na hindi mawawala sila sa script na lahat ng pogo ay masama. Pwede rin 'yun. Boss Buds, tanong ko lang, magkakapera ba dyan si Trilling sa kakademanda niya? Hanggang ngayon, wala pa yata resulta yung sinampan niyang kaso nila Banat Bay. Matagal po yan eh. Alam niyo po, pagka kinasuhan ka, syempre, abogado, ganun lang po yan. Saan kaya kumukuha ng pambayad si Trillanes ng mga legal fee niya? May samahan po sila eh. May organisasyon po yung mga yan. Sir Buds, hindi kaya si Trillanes nanalo sa Magic noon kasi bakit nung tumakbo ulit talo na? Ayaw na sa kanya ng tao. Nakita niyo naman yung ginawa niya, sabi ni Bongo. Tamad yan nung senador siya. Yun daw ang corruption. Pag hindi ka gumagampan ng trabaho mo. Baka gusto lang sumikat. Yan. Gayahin niya na lang ginawa. Si Pura Luca, hindi po tatakbo po na na mayor.
tatakbong mayor. Yan. Nung dati tiwagan ni Nino Barsagas Trillanes ng Iloque Nino, pinagmura. Eh, yan naman talaga kaya ni Nino. Kaya huwag nyo seseryosohin si Nino. Lalo na kung gagawin nyo pang source ng information nyo, aba, sobra naman kayo. Ang dami po naniniwala kay Nino eh. Katatawanan lang natin si Nino. Sino nagpiyansa kay Nino nung makulong siya? Diyos ko. Alam nyo, sa totoo lang po, nagkita po kami ni Nino once lang po. Once lang po kami nagkita ni Nino. Maniwala kayo at hindi. Naniniwala yata kayo na magkatropa kami. Pinuntang niya ako, pinakain ko lang siya. Yun lang po yun, wala na pong iba. Kaya, kung buong akala nyo, magkatropa kami niyan. Huwag po kayong magpapapaniwala, no? Masyado kayong napapaikot eh. Nakita niyo na po sa tagal niyo na pagsubaybay sa akin, di ba? Nakita niyo naman po kung paano ako, hindi talaga ako mahilig sa mga grupo-grupo. Hindi ako mahilig sa pag napunta ako sa Davao, solo pa rin po ako, solo kong hotel. Hindi po ako sa tao. Kinakabahan po ako sa tao. Boss, kawalan ba si Tol sa mga Duterte? Hindi. Hindi siya lahat po nang umalis sa Duterte, dami pong umalis na di ba? Sa Recto. Mura lang po yan lahat. Iwan mo lang. Oh, grabe. Putyang haba ng pila ron. Tapos, meron sila yung pila na magpapaserox lang yung mga pages lang. Meron naman nagseserox na buong libro. Yun lang ang token niya. Sir Badong, sa PUP ka rin ba mag-schooling? Same tayo. Galing ng gobyerno, hindi po ako sa PUP. Binahulaan. Galing ng gobyerno, binabaan tariff ng bigas, bababa ng products, pero hindi rin mura. Diyos ko po. Yung tax lang yung binabaan. Kala kasi nila, boss, waay na Duterte, kaya sisi lang ngayon. Yan, correct. Makikita nyo ngayon, yung supporter ng Duterte, yun eh. Yun yung tingin ko eh, ng wais. Lantaran na si Tol, nakinalaban si Tatay Digong. Nanguna siya kanina sa MOA na tumakbo para daw sa kalayaan sa WPS. Hindi naman niya lantaran babanatan si Tatay Digong. Sobra naman siya. Talagang isusumpa na natin yun. Sir Bads, totoo bang tinanggalan daw ng DSWD medical assistance ang Davao ng Marcos admin? Wala po akong balita. Tanong nyo po sa mga taga Davao, yung mga vlogger na taga Davao, si KPL, yung mga bisdakeros, Davao base yan eh. Pwera si bisdak. Sure ako panalo ang Duterte. Sir Bad, sa palagay mo, pwede bang maibalik sa kulungan si Dilima kung sakaling makapwesto si BP Sara? Nakakapikong kasi mga paninising niya kay Tatay Digong. Alam niyo po, hindi po reversible yan. No? Ganito po yan. Pag kayo po sa lower court, guilty, pwede kayong umapila. No? Yan. Tapos, pag guilty pa rin kayo sa regional trial court, pwede pa kayong umapila sa Court of Appeals. Pag guilty pa rin kayo, pwede pa kayong umapila sa Supreme Court. Pero once na napalaya kayo sa lower court, hindi na kayo pwedeng apilahan na sabihin, sa natin, iakyat natin. Napawalang sala na eh. Alam niyo, napawalang sala. Kaya po yung kay Bohong Navarro,
Napawalang sala na siya, yung hinabol doon. Mali yung ano, yung may pagkakamali technical, hindi po yung ano eh. Sa pagkakaalam ko yung ang hinabol nila ron parang mali yung proseso. Sina na-dismiss na yan eh, di ba? Kaya nakulong uli si Bong Navarro. Mahirap pong patunayan na mali. Wala kasing double jeopardy, correct? No double jeopardy. Ibig sabihin, pag napawalang sala ka na, wala ka ng kasalanan. Iba yung kay Bong Navarro, ang hinirit doon ng ano nila, bookbinding. Ang hinirit doon na may mali doon sa pagpapawalang sala sa kanya.